may mga horror stories ako naririnig na pinapadlock yung ref. So, eto na nga mga Hobby Bees. It's past 8 p.m. and hindi pa ako nagdi-dinner, pati si Hubby David. Naririnig ko nag-meeting siya with client. Sila Ate Rose tsaka si Tia Julie naman, nagpapahinga na kasi napagod sila maghapon. Sabi ko, wag na silang mag-abalang magluto or mag-init ng ulam. Kasi marami pa kami mga tirang ulam dito. Pero ang pinakang kinikrave ko ngayon is naalala ko meron nga pala akong ginawang lumpiang Shanghai na gusto rin ni Hubby David. So yun ang pipito ko at uulamin namin for today's video. And ito na yung mga Shanghai na ginawa ko the other day. Ayan, ipipito na natin. So luto na ang ating lumpiang Shanghai. At mas masarap kung may kapartner na gulay. Buti na lang may nakita ko sa ref namin na natira nung birthday celebration Hubby David. Yan. Ginataang bahay kubo na lagi kong nire-request kay Doc Jinky na niluluto ni Nanay. Maraming salamat Nanay for cooking this napakasarap na ginataang bahay kubo. Puro gulay ito guys. As in sobrang sarap ng pagkakaluto ni Nanay. Pinainit ko na yung ginataang bahay kubo. Grabe. The best talaga itong ginataang bahay kubo. As in. At ito yung ating Shanghai. Ang Shanghai ko, favorite din ng mga friends ko sa akin. So pag gumagawa ko ng lumpiang Shanghai, lagi din itong ubos agad. As in, sobrang nagustuhan nila. Tingnan natin. Hindi ko na nahintay si Hubby David kasi gutom na ako. Tapos si Hubby David, nagmi-meeting pa with client. Hindi ko alam kung ano oras matatapos. So, hindi ko na kaya magtiis. Kaya, kumain na ako. So, natapos na ako kumain, hindi pa rin tapos si Hubby David sa meeting niya. And tinithan ko si Hubby David ng lumpiang Shanghai at saka ng gulay para may kainin siya mamaya. Alam niyo dito sa bahay namin, ang instruction namin dito is kainin nyo na kung anong gusto nyo kainin. Pero nakakatawa kay Ate Rose, kay Julie, kay Lindy, is kahit na may mga pagkain dito tapos pwede nilang kainin lahat, na lagi silang nagtitira para meron kaming matikman. Kahit na okay lang naman sa amin hindi nagpapatira. Pero na-appreciate namin yung mga simple things like that na, alam mo yon, yung pag kumain sila, lagi nilang iniisip na, ay nakatikim na ba si sir ng ganito? Kasi for example, meron kaming food dito tapos hindi ko pa natikman or bago lang yung food, inaalaw naman namin silang kumain freely. Pero kung tandaan sa kanila is, nagtitira sila. Sasabihin nila na, ay hindi ba natikman ni sir, so kumuha lang sila ng konti, tumikim sila ng konti. And naiisip din nila na kailangan makatikim din kami. So, ganun sila. Hindi sila yung mga abusado na tipong pakainin mo, uubusin na nung hindi na iniisip yung ibang tao, diba? Sila, they always think of other people inside the house. And minsan pa nga, napapagalitan namin na pagsasabihan namin sila. Kasi pagbukas namin ng ref, sasabihin namin Hubby David, bakit ang daming pagkain dito? Ba't di nyo kinakain? Sasabihin nila, kasi sir, di nyo pa po nakakain, di nyo po natitikman, baka po gusto nyo tikman. So, sasabihin namin, ay hindi na, pwede nyo nang kainin yan. Huwag nyo na kaming isipin. Ganun. Nakakatawa sila dito. Nakakatawa lang na ganun yung kanilang mindset dito. Basta ang instruction namin dito is kainin nyo kung anong gusto nyo kainin kasi kesa naman mapanish yung mga pagkain, mabuti nang makain ng ibang tao, diba? Kaya hindi ko gets yung mga ibang may mga kasambahay na may mga horror stories ako naririnig na pinapadlock yung ref, pinapadlock yung mga cabinet, yung pantry, pinapadlock, minsan pinapadlock yung kitchen. Alam mo yun, nakakalungkot lang isipin na parang bakit natin pinagdadamutan ng pagkain yung mga kasama natin sa bahay. Well, siguro meron mga abusado. Hindi naman mawawalan yung mga yan. Pero sana, lalo't alam natin hindi naman abusado yung mga kasambahay natin. Sana we treat them fairly. So, I think yun ang importante. Kasi pagkain naman yan, ibig sabihin kaya siya gustong kumain kasi nagugutom, diba? So, importante na na-feed natin ng tama yung mga kasama natin sa bahay. May mga kwento din ako naririnig na, alam mo yun, yung mga kinakain ng mga kasambay sa loob ng bahay is binabawas din sa kanilang sweldo. Nakakaloka lang isipin kasi kaya nga sila namasukan para kumita ng pera, di ba? Para may maipon. Kasi kung ibabawas din natin yung mga kinakain nila sa bahay, di ba? Ano pa matitira sa kanila? In the first place, kaya natin sila hinire, kasama natin sa bahay. Responsibility natin na pakainin sila, di ba? Kasi nakatira sila sa isang bahay. So, marami sila natutulong sa atin. So, hindi ko gets yung mga ganong employer. Nakakalungkot isipin.